baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos? Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Quick follow-up sa inyo pong pagkakaalam, Yusek, ano po ang relasyon po kaya ni Mabanta sa mga Duterte? Ay, kayo po ang magtanong sa kanya. Lalong-lalo na po, marami naman po yata siyang na-feature sa kanya mga articles na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, ma'am. Si VP Sara po ay nagpa-interview sa The Hague, sa Netherlands. And sinabi po niya na the country is facing a triple whammy from rising fuel costs, a weakening peso, and soaring inflation. At sinabi rin po niya na dapat tulungan ng pinakamahirap dahil baka sila ang gumawa ng krimen. And she also said na wala ng pera ang Pilipinas dahil sa utos ng DBM na i-check ang savings ng mga opisina. Any comment po dito? At hindi daw po ba aware si VP na ito ay para sa uplift funds? Okay, unang-una, may kasama po ba siya mula sa mainstream media habang siya ay nagsasagawa ng kanyang press con? Press po ba talaga ang kanyang kasama? Tanong ko lamang po yan. Well, anyway, unang putok pa lamang po sa Middle East, February 28, nag-utos na po ang Pangulo kung paano matutulungan at marirepatriate ang mga kababayan nating Pilipino na mga OFWs sa Middle East. Unang araw pa lamang po yan, habang ang Vice Presidente ay nasa ibang bansa noon. Nagsagawa na po at nag-utos na po ang Pangulo sa DSWD kung paano natin matutulungan ang mga drivers. Ang mga tricycle drivers, PUVs, motorcycle taxi, lahat po. Pinatulungan na po at alam po nating lahat yan. Hindi lamang po yan. Mayroon pa pong fuel subsidy. At mayroon pa pong tupad project. At maliban po dyan, nag-create nga po ng uplift para po ma-monitor kung paano po matutulungan ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. So yun po kasi ang nagiging problema sa isang opisyal na lagi pong nakabakasyon, hindi po niya nalalaman kung ano po ang nagiging programa ng gobyerno. Sa kasalukuyan po, tayo po ay abala sa ASEAN Summit, ang Pangulo ay abala sa ASEAN Summit, pero ang Vice Presidente ay nakabakasyong muli.